Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sa ating pong espesyal na presentasyon ngayon ay tatalakayin po natin at bibigyang komento ang isa sa mga debate na naganap sa pagitan ng yumaong si Ginoong Eli Soriano at ng ating mga kapanalig o kapananampalataya sa Seventh-day Adventist Church. Ito po ay bilang pagtugon na rin dun sa pakiusap ng isa sa ating mga subscriber na humiling po siya sa atin na talakayin po itong paksang ito. Actually, napakatagal na po ito mga kababayan. Not sure kung anong taon o panahon ginanap itong debating ito, no? Pero actually, ngayon ko lang kasi ito napanood eh. So, after kong panoorin ito, more than 2 hours po ang haba nito, naisip kong bigyan ito ng reaction video. So, pinagbigyan natin yung kahilingan nung subscriber na nagpasa sa atin nung link. So, hindi na po natin patatagalin. Bibigyan po natin ito ng reaksyon kung anong masasabi natin dito, anong masasabi ng Biblia dito, at particular po yung mga statement na binitiwan ni Ginoong Eli Soriano. Hindi na natin bibigyan ng masyadong komento yung mga pahayag ng ating kapatid sa pananampalataya, kundi kasi syempre wala naman tayong tutol doon, pero doon sa mga pahayag ni Ginoong Eli Soriano, doon tayo magbibigay o magpo-focus ng reaction natin ngayon. So umpisahan na po natin mga kababayan. Mag-uumpisa na po ako. Ang ating tema, patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahong ito. Patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahong ito. Patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahong ito. Tandaan niyo po yung tema, 10 utos. Ibig sabihin, kung Biblia pag-uusapan, wala silang dapat tuparing utos na iba. 10 lang. So ito mga kababayan, sa opening statement pa lang ni Ginoong Soriano, alam ko na hindi maganda kalalabasan itong diskusyon na ito eh. Bakit? Because the entire debate itself is a straw man. Ha? Ano ibig sabihin ng straw man? Pag sinabing straw man, nag-iimbento ka ng isang paksa na hindi naman talaga yun yung pinag-uusapan. Gumawa si Ka Eli ng isang doktrina na hindi naman talaga doktrina ng Seventh-day Adventist. Patutunayan nila ang 10 utos ng Diyos ang tutuparin sa panahong ito. Walang paniniwala ang mga Seventh-day Adventist na ang batas na dapat sundin sa panahong ito ay 10 utos lang. Wala pong ganong doktrina na 10 utos lang ang susundin. Wala. Kahit anong publication ng Seventh-day Adventist ang basahin mo, walang nakasulat na sa panahong ito, ang utos na dapat sundin ay 10 utos lang. Pero ibinidikdik ni Ginoong Soriano sa mga Adventista, sa kanyang mga kausap, na ang paniniwala ninyo 10 utos lang, hindi nga eh. Kung Biblia pag-uusapan, wala silang dapat tuparing utos na iba. 10 lang. Wala nang ganong doktrina eh. So, yun po yung ibig sabihin ng strawman. Nag-invento siya ng paniniwala. At inattribute niya yun dito sa mga Adventistang ito. At yun ngayon ang tinira niya ng tinira kahit hindi naman yun ang paniniwala. So, hindi ko pa natatapos yung debate, nag-uumpisa pa lang tayo. Alam ko na agad na strawman fallacy ang taktikang ginamit ni Ka Eli dito mga kababayan. Bakit ko po sinabi yun? Pakinggan nyo. Sa Deuteronomio 12:32, ang sabi ng Diyos ganito, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. So eto mga kababayan, after na mag-imbento ni Ka Eli ng aral na hindi naman aral ng Adventista, nag-imbento siya ng aral at ipinaaangkin yun sa mga Adventista, bigla siyang nag-quote ng biblical verse sa Deuteronomy 12:32. Ano ibig sabihin yan mga kababayan? After ni Ka Eli na mag-imbento ng strawman, yung strawman na yun, bigla niyang sinuntok. Alam niyo yung strawman sa Tagalog, yung panakot ng ibon? So, nag-imbento siya ng kunwari ang tao na panakot sa ibon at yun yung kanyang binanatan.
At ang mga tao, akala nila nakaisang judge si Soriano sa mga Adventista without knowing na ang binanatan niya, hindi mga Adventista, kundi yung strawman na ginawa niya. Nakukuha niyo mga kababayan yung taktika ng strawman fallacy. Diyan po umikot yung debating ito eh. Kaya, pag si Cabert ay nagbautismo, mali na ang ginagawa nila. Kasi ang utos, sabi nila, tutuparin ngayon 10 utos. O yan na mga kababayan. Pagkatapos niyang gumawa ng strawman o inventong doktrina, ikinulong niya bigla yung mga kalaban niya o yung mga Adventista dun sa strawman na ginawa niya. Which I think malaking pandaraya ito. Bakit? Bakit mo i-confine dun sa paniniwala na 10 utos lang ang dapat sundin yung mga kalaban mong Adventista? Eh wala naman silang ganong aral. Ha? Inventong aral mo yun, tapos ipapaangkin mo sa mga Adventista, tapos sasabihin mo, mali aral nila, eh ikaw lang naman nag-invento nun. Diba? Napaka-injustice ng debating ito sa totoo lang mga kababayan, ano? Ngayon, pinatutulog ni Cabert, yung kautsan ni Moises, iba yun doon sa 10 utos kasi yung 10 utos, Diyos ang nagsulat. Doon ang punto nun eh. Niya. Diyos ang nagsulat sa 2 tapyas na bato. Eh kung mabasa ko sa'yo, na pati yung 10 utos, si Moises din ang nagsulat. Kasi, I am on my premise, hindi pinag-uusapan yung nagsulat, ang pinag-uusapan yung sinulat. Kahit ba si Moises ang magsulat, 10 utos pa rin yun eh. Kahit ang Diyos ang magsulat, 10 utos pa rin yun. Pero wala nang logic. Ang logic ay ano yung sinulat? So dito mga kapatid, mga kababayan, inaatake ni Kaeli yung premise ni Bert Balinton na hindi daw mahalaga kung sinong nagsulat ng 10 utos. Kasi kung babalikan po ninyo yung premise ni Cabert Balinton, nilalagyan ni Cabert ng pagkakaiba yung 10 Commandments at yung Law of Moses. Para kay Cabert, pag sinabing 10 Commandments, hindi yan bahagi ng Law of Moses. Yung Law of Moses, isinulat yun ni Moises. Ha? At yung 10 Commandments, isinulat yun ng kamay o ng daliri ng Diyos. So the mere fact na Diyos ang nagsulat nun, ibig sabihin, hindi yun bahagi ng Law of Moses kasi yung Law of Moses, si Moises ang nagsulat nun eh. Nakita nyo? Yan ang punto ni Cabert. So para kay Kaeli, walang significance doon. Hindi importante yun. Hindi importante kung sinong sumulat. Ang mahalaga sabi ni Soriano, hindi yung kung sino ang sumulat, kundi kung ano yung isinulat. So, ang reaction ko naman dito, okay, sige, granting, pagpalagay natin na hindi issue kung sinong sumulat. So, my question is this, yun bang isinulat ng Diyos na 10 Commandments? Bahagi ba yun ng kautosang isinulat ni Moises? Sige, huwag tayong mag-dwell doon sa issue ng authorship. The question now is, yun bang 10 Commandments na yun ba yung nilalaman ng isinulat ni Moises? Yun ang tanong eh. Ngayon, sasagot siya. Kung mabasa ko sa'yo, na pati yung 10 utos ni Moises, na pati yung 10 utos si Moises ang nagsulat. Kung mabasa ko sa'yo, na pati yung 10 utos, si Moises din ang nagsulat. Di basahin mo, di ba? Kung ako nandito, sasabihin ko, di basahin mo. Pag nabasa mo, hihinto ako ng pangangaral tungkol sa 10 utos. Kasi tiyak na tiyak ko mga kababayan, wala nun sa Biblia. Walang nakasulat sa Biblia na isinulat ni Moises ang 10 utos. Noong binasag ni Moises yung tapyas ng bato, hanggang sa ang Diyos magpakuha uli ng bagong tapyas ng bato, Diyos pa rin ang nagsulat ng 10 utos eh. Ha? Hindi niya pa rin ipinasulat kay Moises. So yan ba sasabihin ni Soriano na walang significance? Kung walang significance yan, bakit mula sa unang tapyas ng bato hanggang sa pangalawang tapyas ng bato, Diyos pa rin ang sumusulat ng 10 utos? Ni hindi man lang niya naisip na ipasulat kay Moises, di ba? At hanggang sa panahon ng bagong tipan, yung utos ng Diyos, Diyos pa rin ang nagsusulat sa puso ng mga tao. Basa, tingnan nyo, Ho'otsodjis ng Hebreo. Ito ang tipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga pag-iisip
at isusulat ko ang mga yon sa kanilang mga puso. O, Diyos pa rin ang magsusulat eh. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Nakita nyo mga kababayan? Kaya hindi ako naniniwala na walang significance yung fact na ang Diyos ang siyang nagsulat ng 10 utos. May significance yun eh. Siguro sila, pwede nila sabihin kung di totoo sila sabi ko. Una, ako ang Panginoon Diyos, naglabas sa isa Ehipto. Huwag kang magkakadyos na iba sa harap ko. Number 2, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Number 3, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mo Diyos sa walang kabuluhan. Number 4, ipangilin mo araw ng Sabat. Number 5, igalang mo yung ama't ina. Number 6, huwag kang papatay. Number 7, huwag kang mangangalinya. Number 8, huwag kang magnanakaw. Number 9, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Number 10, huwag mong iimbutin ng mga bagay ng iyong kapwa. Di yan na 10 utos. Mayroong barong bawal kumain ng baboy. Wala ron. Saan mo ngayon hahagilapin yung bawal kumain ng baboy? Saan mo hahagilapin? Sabi mo, 10 ang utos na dapat tuparin. Kung 10, huwag mo nang ibawal ang baboy, kabit! O, yan na yung sinasabi ko. Na-establish na ni Kaeli Soriano yung kanyang strawman. At pinipilit niya na ngayon, sinasaksak niya sa mga Adventista na yung strawman na ginawa niya ang paniniwala nila. Hindi naman talaga nila paniniwala yun eh. Wala naman silang paniniwala na 10 utos lang ang dapat sundin. Imbento mo lang yun eh. Walang paniniwala ang 7-day Adventist na 10 utos lang ang dapat sundin. Sa tagal ko ng 7-day Adventist, wala akong nabasa kahit isang pangungusap na 10 utos lang ang dapat sundin. Imbento lang yun. Tapos ngayon, kikwestiyonin mo sila. Ba't pati yung pagkain ng baboy pagbabawal mo, wala naman sa 10 utos yun. O diba? Imbento mo kasi eh. Nag-imbento ka ng paniniwala nila na hindi naman nila paniniwala eh. Kaya itong debating ito, palpak talaga ito. Dahil umikot ito sa strawman fallacy ni Ginoong Soriano. 31. Tandaan nyo ang talata. 31:9. At isinulat ni Moises ang kautosang ito at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi na silang nagdadala ng kabanantipan ng Panginoon at sa lahat ng matatanda sa Israel. Isinulat ni Moises ang kautosang ito. Yung buong aklat ng Deuteronomio ang tinutukoy. Isinulat ni Moises ang kautosang ito, ibinigay sa mga saserdotes na mga anak ni Levi na siyang nagdadala ng kabanantipan ng Panginoon. Saan inilagay? Binasa niya na, di ko na babasahin. Nilagay doon sa labas. Yung isinulat ni Moises na buong aklat ng Deuteronomio, kautosang ito, sabi, aling kautosang ito ang sinulat ni Moises na inilagay doon sabi niya nilagay sa labas ng kabanantipan. Yung kautosang ito, yung buong Deuteronomio. So ito mga kababayan, may napansin ako dito eh. Paulit-ulit niyang sinasabi na yung daw aklat ng kautusan ni Moises yung buong aklat ng Deuteronomio. Labas ng kabanantipan. Yung kautusan ito, yung buong Deuteronomio. Napansin niyo ba yan mga kababayan? Paulit-ulit niyang idinidiin na yung daw tinutukoy na aklat ng kautusan ni Moises is yung buong aklat ng Deuteronomio. Ito ba tama ba to mga kababayan? Tama ba yan? Mali yan eh. Mali yan. Hindi po yung buong aklat ng Deuteronomio ang kautusan ni Moises. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng nakasulat sa aklat ng Deuteronomio puro utos. Hindi puro utos yan. Ano laman yan? Meron dyan mga historical narratives. Hindi puro utos ang laman ng Deuteronomio. So, paano mo sasabihin na yung buong aklat ng Deuteronomio ikautusan ni Moises? Mali yun. Dapat mong malaman na dito sa aklat ng Deuteronomio, meron dito na mga historical narratives. Hindi yan katulad ng aklat ng Levitico na puro utos mula umpisa hanggang katapusan. Basahin niyo yung aklat ng Levitico mga kababayan, puro utos, walang historical narrative. Yan yung masasabi mo na aklat ng kautusan o ng aklat ng kautusan ni Moises. Pero yung sabihin mo na yung buong Deuteronomio ay kautusan ni Moises, mali yun. Mali yun. Kasi may mga kwento dyan na nagsasalaysay ng historical records, hindi puro utos. Nakukuha nyo mga kababayan, ito
Tatanungin natin ang mga scholars ng Biblia. Let's ask the Bible scholars. Ang sabi dito sa Britannica Encyclopedia, the Deuteronomic Code found in Deuteronomy chapter 12 to 26 is a reinterpretation or revision of Israelite law based on historical condition as interpreted by the 7th century BC historian known as Deuteronomists. Discovered in the temple at Jerusalem in 621 BC, the Deuteronomic Code attempted to purify the worship of Yahweh from Canaanite and other influences. The greatest sin was considered to be apostasy, the rejection of faith, the penalty for which was death. The Deuteronomic Code is divided into the following section. Number 1, statutes and ordinances, especially related to the dealings with Canaanites and worship in the temple in Jerusalem alone, to the exclusion of the high places. Number 2, laws known as sabbatical laws, concerned with the year of release from obligation, especially financial. Number 3, regulations for leaders. Number 4, various civil, cultic, and ethical laws. And number 5, an epilogue of blessing and curses. Nakita nyo? So, merong tinatawag ang mga scholar ng Biblia na Deuteronomic Code. At itong Deuteronomic Code ang siyang naglalaman ng mga kautusan ni Moises na ipinapatupad sa Israel. At ang content nitong Deuteronomic Code na ito is yung chapter 12 hanggang 16. Hindi po buong Deuteronomyo. Nakuha nyo? Kahit man basahin nyo yung Deuteronomyo, mag-start kayo sa chapter 1 hanggang chapter 5. Ano mababasa nyo dyan? Ang mababasa nyo dyan, historical narratives. Ikinento ni Moises dyan yung history ng paglalakbay nila sa Sinai. Wala pa dyan sa chapter 1 hanggang 5 yung mga statutes and ordinances na ipapatupad sa Israel. Mababasa mo yung mga statutes and ordinances and judgment ni Moises sa chapter 12 pa. Nakita nyo? O sige, basahin natin yung chapter 12 verse 1. Ito ang mga tuntunin at mga batas na inyong tutuparin sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga ninuno upang angkinin sa lahat ng mga araw na inyong ilalagi sa ibabaw ng lupa. Nakita nyo? So, dyan pa lang sa chapter 12 verse 1, dyan pa lang nag-uumpisa yung mga batas ng Deuteronomyo o ng kautusan ni Moises. Hindi sa chapter 1. Kaya mali na sabihin mo na yung buong Deuteronomyo, yun yung kautusan ni Moises, mali yun. Nakalagay ba rito yung huwag kakain ng baboy? Basa, pakinggan nyo, ha? Ang baboy. Sapagkat baak ang paa, ngunit hindi gumunguya, karumal-dumal sa inyo. Kita mo? Di, kasama pala yung doon sa aklat na sinulat ni Moises, yung huwag kakain ng baboy? Oo. Ngayon, kung kasama yung doon sa aklat ni Moises, huwag kakain ng baboy, hindi naman kasama yung sa 2 tapis na bato Inilagay doon sa labas ng tipan. Ba't sinusunod nyo? Hindi, wala kayong kaligtasan pag sinunod nyo. Ikaw may sabi, pag ang kautusan ni Moises sinunod nyo, wala kayong kaligtasan. Diba? Tama naman yun. Tama yun. Pag sinunod mo kautusan ni Moises, wala kang kaligtasan. Wala naman tayong tutol dun Pero dapat mong maintindihan na may mga kautusan si Moises na ni-revive sa panahon ng bagong tipan. Hindi lahat ng kautusan ni Moises inalis at pinawalang bisa. May mga kautusan si Moises na pinili at isinama sa bagong tipan para maging bahagi ng kautusan ni Kristo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito nasa kautusan ni Moises, pero ipinapatupad ni Ginoong Soriano sa iglesia niya. Ito, pakinggan ninyo siya. Originally, sa panahon ng Israelita, bawal lang magpatato, kapatid. 19:28 ng Levitico. Huwag ninyong pukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Maliwanag na tatuyan Huwag niyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ukudlitan mo para limbagan mo. Kasi yung tato, hindi naman pwede ipipintura lang yan Kinukudlitan mo yung binubutas mo, yung iyong laman, yung iyong balat.
bubutasin mo para limbagan mo. Yung tato, kasama yun sa ibinabawal ng Diyos. Kasi lalabas yung iniingatan ng Diyos na katawan mo, sinisira mo naman sa tato. O, nakita nyo? Yung bawal magpatato, batas ni Moises yun, di ba? Batas ni Moises yun, pero ba't ibinabawal nyo pa rin dyan sa iglesia nyo? Kasi alam nyong niretain yun sa panahon ng bagong tipan. So meaning, hindi lahat ng batas sa lumang tipan inalis. Meron dyan pinili at isinama sa ebanghelyo. Ano yung binago? Kung meron palang pinili, niretain sa panahon ng bagong tipan, ano pala yung mga batas ng lumang tipan na binago at inalis na? O basa, pakinggan ninyo. Hebreo 9:10, palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin, at sari-saring paglilinis. Ano daw yung mga palatuntunan na itinaan hanggang sa panahon ng pagbabago? Meaning subject ito para baguhin. Yung mga palatuntunan daw yon, yung mga ordinansa, gaya ng gaya ng pagkain, gaya ng mga inumin, gaya ng mga sari-saring paglilinis. Na ang sabi sa Biblia, yan ay mga palatuntunan lamang na ukol sa laman. May magsasabi, sabi dyan, may pagkain. So, kasama baboy dyan. Mali. hindi ganun. Take note, hindi kasama dyan yung batas na bawal kumain ng baboy. Bakit? Kasi kung babasahin ninyo sa wikang Grego, kung babasahin nyo sa wikang Grego, yung Hebrews chapter 9 verse 10, ang nakalagay dyan, dun sa salitang pagkain ay broma. Broma. Pag sinabing broma, yan ay salitang Grego nang ibig sabihin ay meat o karne na naging madumi. Karne na nahawaan ng karumihan. So pagkain yan, pero nadumihan. Originally, pwede yung kainin kasi pagkain nga yan. Originally, malinis yan kasi pagkain nga yan. Pero naging hindi pwede siyang kainin dahil nahawa siya ng karumihan o nadumihan siya. Yun yung tinutukoy na broma dyan sa Hebrews particularly dyan sa Hebrews chapter 9 verse 10. Nakukuha nyo mga kababayan? Hindi tumutukoy yung meat na nandyan, hindi yung tumutukoy sa baboy o sa anumang mga karning karumal-dumal. Kasi yung mga karning karumal-dumal, yun likas na marumi yun. Likas na marumi. Hindi yun malinis na nadumihan. Hindi yun pagkain na nadumihan. Yun ay likas na marumi at hindi yun pagkain. Tandaan nyo, may karne na nadumihan at may karne na likas na marumi. Yan ang dapat yung maintindihan dyan mga kababayan. Ang tawag doon sa karne na likas na marumi ay akatarton sa wikang Grego. Kung ang tinutukoy sana dyan sa Hebrews chapter 9 verse 10 ay akatarton. Kahit ako kakain ako ng baboy. Kasi yung akatarton pala, yung batas pala sa akatarton, binago na ang problema, hindi nga akatarton ang nandyan Broma. Ibig sabihin, yun ay mga meat na talagang pagkain. Malilinis yun. Yun nga lang, nadumihan siya. Nakuha nyo mga kababayan? So, sa panahon natin ngayon, binago na yung utos na yun. Pwede mo nang kainin kahit basta itinuturing ng Biblia na likas na malinis. Basta itinuturing ng Biblia na pagkain. Unlike sa baboy, akatarton yan, marumi yung likas niyan. Hindi po yan kasama sa Hebrews chapter 9 verse 10. Nakuha nyo mga kababayan. So again, hindi lahat ng nasusulat sa kautusan ni Moises inalis. Hindi lahat. Yung iba ni-retain o pinanatili hanggang sa panahon ng bagong tipan. Kaya kapag nilabag mo yung mga batas na yon na ni-retain sa panahon ng bagong tipan, nagkakasala ka sa bagong tipan. Kasi kasama na yan sa mga batas na dapat nating sundin Sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ay gaya ako ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko ang nasa ilalim ng kautusan. Meron sinasabi si Pablo rito,
na siya, bagaman siya'y wala sa ilalim ng kautusan, nag-ari siyang warig na sa ilalim ng kautusan para mahikayat niya yung mga nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan. Ano kaya kautusan ito? Tuloy natin ang basa. Sa mga walang kautusan, ay tulad ako sa walang kautusan. Bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ako ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Meron sinasabi si Pablo kanina, wala naman siya sa ilalim ng kautusan. Wala siya sa ilalim ng kautusan. Pero para niya mahikayat yung wala sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ng kautusan, nag-aanyo siyang nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala siya doon sa ilalim ng kautusan na yun. Ngayon, yun naman ikang walang kautusan, sa may kautusan naman nag-aanyo naman akong walang kautusan. Bagaman hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Therefore, kung pag-uusapan kautusan, ang talagang pinagpasakupan ng mga apostol, yung kautusan ni Kristo. Ano po ba ang kautusan ng ating Panginoon Kristo? Yun po ang bagong tipan. So ito mga kababayan, hindi ko alam kung bakit binasa ni Kaeli yung yung talatang yan sa unang Korinto 9:20. Yung tinutukoy na kautusan dyan, na ang sabi ni Pablo, wala ako sa ilalim ng kautusan na yan. Yung tinutukoy na kautusan dyan, yung kautusan ni Moises. Wala si Pablo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Pero nagpanggap siya na nasa ilalim ng kautusan ni Moises para mahikayat niya yung mga nasa ilalim ng kautusan na yon. Nakuha nyo? Ang tunay na kautusan na pinagpapasakupan ni Pablo is yung kautusan ni Kristo o yung Ebanghelyo. Tanong, may issue ba dun? May problema ba tayo dun? Relevant ba yun sa paksa? 10 utos kasi yung pinag-uusapan dyan, hindi naman yung kautusan ni Moises ba't binasa mo yung unang Korinto 9:20? Hindi naman 10 utos ang tinutukoy dyan. Ang paksa ninyo is 10 utos, hindi kautusan ni Moises. Ang problema kasi, pilit na isinasaksak ni Kaeli na yung 10 utos ay bahagi ng kautusan ni Moises. Hindi nga ganun. Dapat ang giniba niya dito is yung 10 Commandments, hindi yung kautusan ni Moises kasi hindi naman yun ang paksa ngayon, baka may magtanong, Brad, ano ba yung kautusan ni Moises? Kung hindi yun yung 10 utos, ano pala yun? Di pakinggan ninyo dito sa Malakias 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatwid bagay, ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano daw yung kautusan ni Moises? Mga palatuntunan at mga kahatulan. Ngayon, may sinabi ba dyan na yung kautusan ni Moises is 10 utos? Wala. Ang sinasabing kautusan ni Moises is yung mga palatuntunan at mga kahatulan. Ano-ano ba yung mga palatuntunan at kahatulan na yon? Yan po yung binasa natin kanina sa Hebreo 9:10. Ulitin natin, palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, ng mga inumin at sari-saring paglilinis. So ano daw yung mga palatuntunan ni Moises na babaguhin pagdating ng panahon? Yung mga pagkain, yung mga batas tungkol sa pagkain, yung mga batas tungkol sa inumin, yung mga batas tungkol sa paglilinis. Again, hindi kasama dyan yung baboy, mga kababayan. Hindi yun ang topic dyan. Ano naman yung kahatulan? Kasi dalawa yan, palatuntunan at kahatulan. Ano naman yung kahatulan? 10 utos ba yun? Hindi rin. Pag sinabing kahatulan, yun po yung mga hatol, kaya nga kahatulan Yun yung mga hatol ni Moises na ipinapataw kapag nilalabag ng isang Israelita yung palatuntunan niya. Pakinggan ninyo, Hebreo 10:27. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. See? So ano daw yung judgment or yung kahatulan? Yun daw yung hatol ng kamatayan. So yan po yung palatuntunan at kahatulan na bumubuo dun sa kautusan ni Moises. Hindi po kasama dyan yung 10 utos. Kahit isa-isahin ninyo yung 10 utos wala kayong mababasang kahatulan dun
Ha? Walang condemnation doon. Walang nagsasabi nun na patayin yung lumalabag sa ganito. Walang ganon. Oh. Saan mo makikita yon? Makikita mo yon dun sa aklat ni Moises, hindi dun sa tapyas ng bato. Oh. Nakita nyo? So, hindi kasama sa kautusan ni Moises yung 10 utos. Ha? Nakuha nyo mga kababayan? O ganun po yan. Na sa amin na may nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, gadapot ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ngunit ko ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian. Ano pat ang mga anak ni Israel hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kalatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatian to'y lumilipas? Papaanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa sa Espiritu? Magkabukod pala yung nakasulat ika sa bato. Yun ay pangangasiwa ng kamatayan yun. Lahat ng sumuway doon, babatuhin hanggang mamatay. Kung yung pangangasiwa na yon ng kamatay nagkaroon ng kaluwalhatian, hindi bagay ka, lalong may kaluwalhatian ang pangangasiwa sa Espiritu. Alin yung sa Espiritu? Yung bagong tipan, hindi yung nakasulat sa bato. Sa makatwid, ang bagong tipan, hindi yung nakasulat sa bato. Alin ang lumang tipan? Di yung nakasulat sa bato. Mahirap bang intindihin yun? Oh, ano daw sabi ni Kaeli? Yun daw nakasulat sa bato, yun daw yung lumang tipan. Alin ang lumang tipan? Di yung nakasulat sa bato. Mahirap bang intindihin yun? Mali yun, mga kababayan. Yung lumang tipan, yun yung nakasulat sa bato. Conclusion mo lang yun. Walang nakalagay sa Biblia na ganun. Walang nakasulat na ganun. May nabasa ba kayo dyan? Sa buong sulat ni Pablo sa unat 2 Korinto, na yung nakasulat sa bato, yun yung lumang tipan. Walang ganun. Ulitin nga natin yung nakasulat dun sa talata. Unang 2 Korinto 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, anupat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas, paanong hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? May nabasa ba tayo dyan na yung lumang tipan, yun yung nasa tapyas ng bato? Wala. Ba't nag-conclude siya na yung nakasulat sa bato, yun yung lumang tipan? Ano ba yung lumang tipan? Kung hindi yun yung nakasulat dun sa tapyas ng bato, ano ngayon yung lumang tipan? Ito, babasa ko letra por letra, tignan nyo kung ano yung lumang tipan. Pakinggan ninyo. Unang Korinto 3:14. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naaali sa pamamagitan ni Kristo. Ano daw yung dahilan bakit nananatili yung talukbong? Pagka binabasa nila yung matandang tipan, nananatili yung talukbong. Sa talatang 15, datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. See? Ano daw yung lumang tipan? Na pag binabasa daw yun is nananatili yung talukbong. Talatang 15, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Di hindi yung nakasulat sa bato ang lumang tipan, kundi yung nakasulat sa aklat ni Moises. Diba? Nakita nyo mga kababayan? Ano ba yung nakasulat dun sa aklat ni Moises? Yung po yung mga palatuntunan at mga kahatulan na binabanggit sa Malakias 4:4. Pinaliwanag ko na sa inyo kanina kung ano yung mga palatuntunan at kahatulan na yon. Di hindi 10 utos yung lumang tipan, kundi yung palatuntunan at kahatulan. Nakita nyo? Ang problema, itong kahatulan ni Moises, ang siyang enforcer o implementing rules para sundin yung nasa tapyas ng bato. Ano ibig sabihin Ibig sabihin, para kasumunod, para mapilitan ang tao na sumunod dun sa nandun sa tapyas ng bato, mayroong enforcer, mayroong nagpapwersa sa tao para sumunod sila. Alin? Yung kahatulan ni Moises, yung judgment niya.
Pag hindi ninyo sinunod yan, papatayin ko kayo. Yun ang sabi dun sa kahatulan ni Moises. So, ang mga tao, napipilitan silang sumunod. Sumusunod sila. Nakita nyo? Kasi takot sila dun sa dun sa banta ng hatol o dun sa hatol na kamatayan. Pero, walang nakalagay, dun sa mismong tapyas ng bato, walang nakalagay nun na kapag nangalon niya ka, papatayin ka. Walang ganun. Bakit pinapatay kapag nangangalon niya? Dahil iyon yung rules na nakalagay doon sa kahatulan ni Moises. Meaning, para sumunod ang tao dun sa tapyas ng bato, kailangan ng judgment ni Moises para matakot sila. Pag hindi sila sumunod. So, that's the relationship between the Ten Commandments and the judgment of Moses. Kumbaga, yung judgment ni Moses, ang siyang, nagsisilbing pulis para sumunod ka dun sa batas. Kaya ang sabi ni Pablo, yung pangangasiwa ng kamatayan ay nakasulat sa bato. Ibig sabihin, yung nasa bato, pinangangasiwaan nyo ng kamatayan. Pinangangasiwaan nyo ng kahatulan ni Moises. At yung kamatayan na yon, nandoon yun sa aklat. So kaya kapag binabasa yung aklat, nananatili yung talukbong. Nakita nyo? So, pagdating ng bagong tipan, inalis yung nakasulat dun sa aklat, inalis yon at pinalitan yon ng pangangasiwa ng Espiritu. Meaning, sa panahon ng bagong tipan, hindi na yung kamatayan o yung kahatulan ni Moises ang nangangasiwa sa mga utos o sa mga aral. Ang nangangasiwa na is yung Espiritu. Nakuha nyo? So, ano ulit yung pinalitan? Yung bang nakasulat sa bato, yun ang pinalitan? Hindi po. Ang pinalitan is yung pangangasiwa. Yung nangangasiwa. Kung dati ang nangangasiwa ay kamatayan, sumunod ka dahil kung takot kang mamatay, sumunod ka. Yun yung pangangasiwa ng kamatayan. Sa panahon ngayon, ang pangangasiwa, espiritu na. Meaning, susunod ka, hindi dahil natatakot ka na mamatay, kundi dahil inuudyokan ka ng Espiritu Santo. Nakita nyo mga kababayan? So, ano katunayan? Na yung pangangasiwa ang pinalitan. Hindi yung utos na nandun sa bato, no? Unang Korinto 3:9. Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, bagkus panganghigit na sagana sa kaluwalhatian ang pangangasiwa sa katwiran. So, nagkaroon ng pagpapalit ng pangangasiwa. Ano pinalitan? Yung utos ba dun sa bato? Hindi. Ang pinalitan is yung pangangasiwa. Mula sa pangangasiwa ng kamatayan na nakasulat dun sa aklat ni Moises, napunta ang pangangasiwa sa Espiritu. Kaya ka sumusunod sa utos ng Diyos, hindi na dahil sa takot na mamatay ka, kundi dahil ang Espiritu ang nag-uudyok sa'yo na sumunod. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Magkabila ito Patutunayan ko na ang 10 utos dapat pang tuparin ng mga tao sa panahon ito, ayon sa Biblia. Wala hong ibang nalalaman dito, kundi ang pag-uusapan lamang ay yung 10 utos dapat pang tuparin. Hindi naman sinasabi dito na 10 utos lamang at wala ng iba na dapat pa rin. Yun po lamang ang ibig kong ibalik, sapagkat napansin kong sinabi ni Kaeli na mayroon pang sinusunod na kabawalan sa pagkain, ikapo, at iba pang mga bagay. Pero hindi na po kasali yon sa paksang pag-uusapan ngayong gabi. Palagay ko kailangan nating i-elaborate ang kautusan para maintindihan natin yung aming stand. Na-stand namin, ito yung ating tema. Gusto ko lang pakitang buo sa inyo ang ating tema. Ang temang pinitindigan nila Bert at nila Menong, patutunayan ko na ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito ayon sa Biblia. Sa mga tweet sila, paniwala nila, ang 10 utos ang dapat pang tuparin ngayon. Okay, tanyo yan. Ang tigas talaga ng ulo ni Kaeli, no? Napansin niyo ba yun? Pinipilit ni Kaeli na yung kanyang pagkakaintindi dun sa paksa, yun ang pinag-uusapan, which is mali nga yung intindi niya eh. Pinipilit niya yung kanyang strawman eh. Ang linaw ng paksa, ano paksa? Patutunayan ko na ang 10 utos ay dapat
pang tuparin ng mga tao sa panahong ito. Yun yung paksa. Patutunayan ko na ang 10 utos ay dapat pang tuparin ng mga tao sa panahong ito. Si Kaeli naman, ang pagkakaintindi nun sa paksa, ewan ko kung naiintindihan niya o talagang sinasadya niyang ilihis yung paksa. Ang pagkakaintindi niya dun sa paksa, ang 10 utos ang dapat tuparin. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Magkaiba yung salitang ang 10 utos ay dapat pang tuparin dun sa salitang ang 10 utos ang dapat tuparin. Magkaiba yun, mga kababayan. Kaya nga, nagkawindang-windang tong debate na to dahil lihis yung pinupunto ni Kaeli dito sa mga paksa eh. Kumbaga sa boxing, sa punching bag siya sumusuntok eh. Hindi dun sa talagang kalaban. Tapos sasabihin ng mga tao siya yung nanalo. Pwede ba yun? Ang binanatan mo ng binanatan yung punching bag tapos nanalo ka sa boxing. Hindi naman yung kalaban ng talagang binabanatan mo eh. Nakita nyo? Ang sabi ko naman sa inyo kanina, ang Diyos kung mag-utos, eksakto. Sabi niya, kung alin lang yung utos ko, yun lang ang tutuparin mo. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Therefore, if in effect, ang 10 utos ang dapat tuparin, walang dapat idagdag doon. Diba? That is the logic of it. That's not the logic of it. Maling logic yun. Mabuti nga basahin natin yung talatang yan, Pinagbibiinan niya yan kanina pa eh. Deuteronomio 12:32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Tanong, ito bang talatang ito tumutukoy ba to sa 10 utos? Tumutukoy lang ba to sa 10 utos? Pilit siya ng pilit na 10 utos lang ang dapat sundin dahil ang sabi sa Deuteronomio 12:13, huwag mong dadagdagan o bumabawasan. Bakit? Yung bang nandyan sa Deuteronomio 12:13, ang tinutukoy ba dyan 10 utos lang? Hindi. O diba? Ano tinutukoy dyan? Ang tinutukoy dyan na huwag mong dadagdagan ni babawasan is lahat ng utos ng Diyos. Hindi lang 10 utos. Nakuha nyo? Hindi lang 10. Kaya sablay talaga yan yung banat ni Kaeli dito eh. Narinig ninyong sinabi sa mga tao ng una. Anong sabi sa mga tao ng una? Huwag kang papatay. Yan, ika-5 utos, ika-6 na utos yan. Huwag kang papatay. Di yun ang utos. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, tama na yun. Ganun ba sabi ni Kristo? O kung yun din lang naman ang kautusan, ba't maglalagay pa siya ng datapwat? Alam nyo naman ang kahulugan ng datapwat at saka ngunit eh. Pag ginagamit yung salitang datapwat at ngunit, nagbibigay ka ng panibagong idea other than what was previously mentioned. Di ba? Pakinggan nyo. Tutuloy natin. Datapwat sinasabi ko. Hindi na si Mrs. Narinig yung sinabi sa tao lang una, huwag kang papatay. Yung nasabi nung una. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ang bawat mapuot sa kanyang kapatid, mapapasapanganib sa kahatulan. O tanyo, hindi na huwag kang papatay ang batas. Sa batas ni Kristo, bawal nang mapuot sa kapatid. Bawal mapuot. Ito, mali ito mga kababayan, Maliwanag na mali ito eh. Pinapalabas dito ni Kaeli na yun daw utos na huwag kang papatay. Hindi na daw ipinapatupad ngayon yan. Pinalitan na daw yan ng huwag kang mapuot. O tanyo, hindi na huwag kang papatay ang batas. Ito malaking tandaraya dito eh. Sayang, kasi wala na nga si Kaeli ngayon. Pero, sa totoo lang, wala akong masabi pag nagpapaliwanag siya eh. Walang duda, mahusay talagang magpaliwanag si Ginoong Soriano. Pero dito sa napanood kong ito, dito sa debate na ito, sa bagay kasi ngayon ko nga lang napanood ito, parang hindi ako nabilib sa kanya dito mga kababayan. Sabi niya, hindi na daw ipinapatupad sa panahong ito yung huwag kang papatay. Ang ipinapatupad na daw is yung huwag kang mapuot. Tanong, yun bang salitang huwag kang mapuot? Inaalis ba nun yung utos na huwag kang papatay? Isipin nyo.
Talinuhan nyo mga kababayan. Pag sinabi bang huwag kang mapuot, ibig sabihin wala na yung utos na huwag kang papatay. Sabi ni Soriano, nakita nyo, hindi na huwag kang papatay ang batas. Sabi niya yan, verbatim. Nakita nyo, hindi na huwag kang papatay ang batas. Tanong, may nakalagay ba dyan na hindi na huwag kang papatay ang batas? May nakalagay ba dyan na narinig ninyong sinabi sa mga tao ng una, huwag kang papatay, hindi na ganun ngayon? Ganun ba nakalagay? Ha? May ganun ba sinabi? Wala. So, ito kasing nangyari kay Kaeli, nakabasa siya ng salitang datapwat. So, ang ginawa niya, binura niya yung unang utos. Yun daw ang meaning ng salitang datapwat para sa kanya, no? Ganun ba ang meaning, no? Halimbawa, sasabihin ko, Pedro, gawin mo yan at pasasahuran kita. Datapwat, kailangan mong tapusin. So, ibig ba sabihin, pag sinabi kong datapwat, inaalis ko na yung sinabi kong una na papasahuran ko siya? Di ba? Hindi. Ibig sabihin, nililinaw ko lang kay Pedro na para mapasahod kita, Pedro, pag ginawa mo yan, kailangan mo tapusin. Tapusin mo. Wag mo lang bastang gawin, kundi kailangan mong tapusin para makasahod ka. So, yung salitang datapwat, ngunit, yan po ay pag-i-introduce ng bagong statement as clarification, hindi laging deduction. Nakuha nyo? Hindi laging deduction ang ibig sabihin ng datapwat. Yan ay nagsisilbing clarification din, paglilinaw. Hindi laging pag-aalis ang ibig sabihin. So, most of the time, ginagamit ang salitang ngunit at datapwat bilang paglilinaw or clarification. Nakuha nyo mga kababayan? Ano ba? Doon lang ba? Yun lang ba revision na nangyari? Eto ba? At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, mapapasapanganib sa Sinedrin. Ayun. Bawal din magsabi ka sa kapatid na yung kapatid ay mangmang na i-underestimate mo. Bawal yon. Nakakailan na utos. Dalawa na. Bawal mapuot. Bawal i-underestimate ang kapatid na sa 10 utos, huwag ka lang papatay So, ganun pala siya ubintindi, no? Para kay Kaeli, pag sinabing huwag kang mapuot at huwag mong i-underestimate ang kapatid, para sa kanya, iba ito dun sa utos na huwag kang papatay. Kasi pag sinabing huwag kang papatay, yun lang yun. Yun lang ang intindi niya dun. Kumbaga, plain command, huwag kang papatay. Huwag mong babarilin yung kapwa mo, huwag mong sasaksakin, huwag mong bubugbugin hanggang sa mamatay. Para kay Kaeli, yun lang yung extent ng huwag kang papatay. Alam nyo, nung marinig ko to, napansin ko hindi rin pala ganun kalalim ang unawan ni Kaeli sa kautusan. Pasensya na po, personal na impression ko ito nung napanood ko yung video. Wala naman akong anything against kay Kaeli maliban dito sa kanyang turo dito sa debating ito, no? At pasensya na rin po doon sa kanyang mga kamembro. Kasi ni-request lang sa akin ito, kaya ngayon pinakinggan ko at binibigyan ko ng komento bilang pagtugon doon sa request. Nakita ko, ang babaw din pala ni Kaeli. Pag sinabing huwag kang papatay, para sa kanya, yung literal na pagpatay lang ang tinutukoy doon. Alam nyo kung titignan ninyo, ito kaya kinote ni Kristo yung utos na huwag kang papatay. Sabi ni Kristo, huwag kang papatay. Datapot sinasabi ko sa inyo, ang sino mang mapuot o ang sino mang magsalita ng raka o ikaw ay ganito o i-underestimate mo. Kaya ginamit ni Kristo yung salitang yung utos na huwag kang papatay. Tsaka idinugtong niya yung huwag kang mapuot at magsalita ng raka. Meaning, yung pagkapuot at pagsalita ng raka, meron yung connection doon sa utos na huwag kang papatay. Nakuha nyo mga kababayan? May connection yun Magkakonekta yung utos na huwag kang papatay doon sa huwag kang mapuot at saka huwag kang magsalita ng raka sa kapatid. So, ibig sabihin, ang ginagawa ni Kristo dito, pinalalawig ni Kristo yung utos na huwag kang papatay into different branches. Nagsanga. Huwag kang mapupuot, huwag mong murahin yung kapatid mo. Yun yung mga branches ng utos na huwag kang papatay. Di ba ganun yun mga kababayan? Hindi naman mahirap intindihin yun Magkakaugnay yung mga batas na yan. Hindi yan magkakaiba, hindi yan magkakakontra.
Hindi inaalis ni Kristo yung utos na huwag kang pumatay, tapos papalitan ng utos na huwag kang mapuot. Hindi ganon. But rather, pinalawak ni Kristo yung utos na yon hanggang sa magsanga. Magsanga-sanga. So, pinalawak, hindi inalis. Kay Soriano, inalis, pinalitan. Mali yun. O ano katunayan na mali nga yun? Ano katunayan na hindi inalis, hindi pinalitan, kundi pinalawak ni Kristo ang kautusan? O, eto pakinggan ninyo dito sa isang talata sa 42:21 ng Isaiah. This is a prophetic declaration. Ang sabi dito, the Lord is well pleased for His righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. Ano sabi sa prophecy? He will magnify the law. This is future tense, meaning prophetic ito. He will magnify the law. Ano ibig sabihin ng magnify? Pag gumamit ka ng magnifying glass, ano purpose mo? Ano purpose? Bakit ka gumagamit ng magnifying glass? Di ba para mas lalong maging malinaw sa'yo? Papalakihin mo yung letra para mas lalo mong makita yung kahulugan. Hindi pagbubura ang ibig sabihin ng magnify. Hindi pag-aalis. Ang magnify sa salitang Hebreo, kung itatranslate natin sa Hebrew language, yung salitang magnify na tinutukoy dyan sa Isaiah 42:21 ay may salitang Hebrew na gaudal. Gaudal. Pag sinabing gaudal, this is an Hebrew expression meaning to magnify, meaning properly to twist, banatin. That is to be large. Sabi, in various senses as in body, mind, estate, or honor, also in pride. So, nakita nyo? Magnify meaning to make it large. To make it large. Palakihin. Kasi ang kautusan, kahit plain lang yung statement na yan, simple lang yung pagkaka-stated o pagkaka-state. Parang plain lang ang dating sa nagbabasa. Pero ang totoo, malalim ang meaning niyan, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Sa awit 119:96, ang sabi dito, aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan. Ngunit ang utos mo ay totoong malawak. See? Kay Soriano, ang utos ng Diyos, makitid lang ang meaning Pag sinabing huwag kang papatay, ganun lang yun para sa kanya. Huwag mong babarilin, huwag mong sasaksakin. Plain lang ang ibig sabihin sa kanya nun. Kaya sabi niya, kailangan palitan. Sabi niya, kailangan palitan. So, dito niyo makikita, mga kababayan, yung tunay na mangangaral na may malalim na pagkakilala sa utos ng Diyos at yung mga mangangaral na mababaw lang ang pagkakaintindi. Yan po yan, mga kababayan. May magulang walang galang sa anak di ba? Dito, hindi ang batas ng bagong tipan ay igalang mo ang ina mo. Hindi. Igalang ang lahat ng tao. Igalang ang mga magulang sa Panginoon. Ito, nagpapakita lang isang batas na mas kumpleto kaysa dun sa 10. O kita nyo to, mga kababayan, ano? Ang sabi ni Kaeli, hindi daw batas sa bagong tipan yung igalang mo yung nanay at tatay mo. Ang batas daw na igalang ang lahat ng tao, yun daw ang batas ngayon. Igalang ang lahat ng tao. Yung batas na igalang mo ang iyong ama't ina, hindi yun ang batas ng bagong tipan. Sabi niya yan sabi niya yan, ulitin natin. Hindi ang batas ng bagong tipan ay igalang mo ang ama't ina mo. Hindi. Nakita nyo? Tanong, saan mo naman nabasa yun? Saan naman kaya nabasa ni Kaeli yun na hindi batas sa bagong tipan na yung igalang mo ang iyong ama't ina? Nagulat ako dun Ito ba totoo ba to, mga kababayan? Kasi kung siya tatanungin mo sa ibang pagkakataon pag hindi sa Batista kausap niya, ito sinasabi niya pakinggan nyo. Kaya yung titik na igalang mo yung ama't ina, kasama yun doon sa 10 utos ang diwano ng hindi nila nakita na pag iginagalang mo ang iyong ama't ina, dapat pakinabangan ka, may magawa kang kabutihan sa iyong ama't ina. Dapat gumawa ka ng kabutihan sa magulang mo. Yun ang essence ng utos na igalang mo ang iyong ama't ina. Narinig nyo? Yun daw utos ni Moises na igalang mo ang iyong ama't iyong ina ay mayroong essence. Pag sinabing essence, may malalim na kahulugan. Ano daw yung essence o malalim na kahulugan nun? Ibig sabihin daw nun, tumulong ka sa magulang mo. So meaning, hindi inaalis yung utos na yon sa panahon ng bagong tipan. Sa halip,
mas pinalabas yung essence ng utos. Nakuha nyo? Kasi pwede mo ba namang kunan ng essence yun tapos aalisin mo? Paano yun, di ba? Nakita nyo mga kababayan kung paano tinwist ni Kaeli yung nakasulat? Wala naman akong anong sa kanya, hanga nga ako sa kanya eh. Pero dito sa part na to, ewan ko mga kapatid, no, kayo na bahala kung paano nyo titimbangin tong mga bagay-bagay na ito. Sabi nila, diyan ba ka sabi sa 10 utos, manginig ka ng Sabat, kay Kristo, alin lang pa mangingilim? Pakinggan nyo ha, yung Sabat din kay Kristo ha? Pero hindi Sabado, eto Sabat kay Kristo, magsiparito kayo ngayon, sabi niya, magsilapit kayo sa akin, kayong nangapapagal at nabibigat ang lubhat kay aking papagpapahingahin, I will give you Sabbath or rest. Ano? Alin yun? Pasanin ninyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alin ang magpapahinga kay Kristo? Kaluluwa, hindi itong laman. So ito mga kababayan, ginamit ni Kaeli yung Mateo 11:28 hanggang 29. Sabi niya, Sabat daw yung tinutukoy dyan. Nakabasa ng kapahingaan, Sabat na daw yun. Ito ba mga kababayan, tama ba to? Sa palagay nyo, tama ba to? Ito, bigyan ko kayo ng pag-iisipan mga tagapakinig. Magbabasa po ako ng isang talata sa wikang Grego, pero hindi ko itatranslate. Babasahin ko itong talatang ito sa wikang Grego. Ang sabi po dito sa Mateo 12:12, Poso on diafere anthropos probato, hoste existin toi sa basin kalos poein. Yan, wikang Grego yan, ng Mateo 12:12. Ano pinag-uusapan dyan? Ang pinag-uusapan dyan, mga kababayan, ay Sabat. Sabat. Bakit ko nasabing Sabat? Kasi dahil dun yan sa salitang sabasin. Again, sabi dyan, Poso on diafere anthropos probato hoste existin tois sabasin kalos poein. So, dahil dun sa salitang sabasin, ang ibig sabihin o ibang salita ng Sabat, nalaman natin na ang pinag-uusapan dyan ay Sabat. Kahit hindi natin i-translate yan sa Tagalog o sa English. Pag itin-translate mo naman yan sa Tagalog, mas malinaw, mas malalaman mo ano pinag-uusapan. 12:12 ni Mateo. Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa sa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Ayan ha. So, meron pa akong isang talatang babasahin sa wikang Grego. Ito, pakinggan ninyo. Dote prosmepantes hoi copiantes kay peportismenoi kago anapauso himas. Ulitin ko, Diote prosmepantes hoi copiontes kay peportismenoi kago anapauso himas. Tanong, may nabasa ba kayong Sabat dyan mga kababayan? May nabasa ba kayong sabasin, sabatismos, or sabaton? Wala, di ba? So, ibig sabihin, hindi Sabat ang pinag-uusapan dyan. Kasi wala yung mga salita na yun eh. Tama? Alam niyo kung anong talata yan? Yan po yung Great Translation ng Mateo 11:28. So, yung binasa ni Soriano kanina. Kung walang Sabat na tinutukoy dyan, bakit sasabihin ni Soriano na Sabat yung kapahingahan tinutukoy dyan? Nakuha nyo? Kung baga gumamit siya ng talata na ang sabi, Sabat daw yung pinag-uusapan doon, hindi naman pala Sabat ang pinag-uusapan doon. Kung babasahin mo sa wikang Grego. Diba? Bakit kailangan gumamit ng wikang Grego? Kasi po mga kababayan, ang wikang Grego, ang original na wika ng Bagong Tipan. Sa wikang Grego, hindi porke sinabing kapahingahan, Sabat na agad ang meaning nun. Parang yung salitang love o pag-ibig. Hindi porke nakabasa ka ng salitang love sa English, isa lang ang meaning nun sa Greek. Hindi po. May love na agape, may love na eros, may love na philia. Magkakaibang kahulugan nun. So, ganun din sa kapahingahan. Hindi porke nakabasa ka ng salitang kapahingahan, Sabat na agad yun. Nakita nyo? Kaya, mali yung gamit ni Soriano sa Mateo 11:28 Lihis po yan sa paksa mga kababayan.
Yan pong kapahingahan na tinutukoy dyan ay hindi sabat. Yan po ay kapahingahan na matatamo sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo. Ha? Kapahingahan yan na pagsunod kay Kristo. At pag sumunod ka kay Kristo, hindi mo inaalis yung ikapitong araw. Bakit? Kasi si Kristo nagsabat eh. Oh. Yung mismong taong susundan mo nagsabat eh. Yung mismong Kristo na susundan mo nagsabat. Tapos aalisin mo yung sabat? Hindi. Hindi yun magkakontra eh. O, pakinggan nyo, Lucas 4:16. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. So, kung susunod ka kay Kristo, gagawin mo yung ginagawa niya. Tama? Magsasabat ka rin. Kasi si Kristo na dapat mong sundin, nagsabat. So, yung pagsunod kay Kristo, hindi ibig sabihin nun, i-chipwera mo yung sabat. Hindi ganon. At si Kristo nagsabat hindi dahil siya siya'y Hudyo, ha? O dahil siya'y naghahanap ng follower dun sa sinagoga. Sabi nila, kaya daw pumasok sa sinagoga si Kristo para i-convert yung mga Hudyo na nandun na umalis sa pananampalataya nila. Mali. Hindi. Kaya nagsasabat si Kristo dahil kaugalian niya yun. Custom niya yun mula pa pagkabata. O, sabi ni Kristo, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Mahirap bang intindihin yun, mga kababayan? Kaya yung kapahingahan na tinutukoy dyan sa Mateo 11:28, hindi po yan kalaban o kontra ng sabat. Yan po ay kapahingahan ng pagsunod kay Kristo. At ang pagsunod kay Kristo ay pagsunod sa mga halimbawang ginagawa niya o ginawa niya. Pakinggan ninyo. Sa Juan 4:14-12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. O, nakita nyo mga kababayan? So, tuloy pa natin, ano? Sa Israel, ang magpapahinga ito, katawan. Huwag magtatrabaho, huwag magsasalita. Ha? Huwag magpapaningas ng apoy. Yan ang batas sa Sabat. Kahit nahulog na yung ano mo, yung ang tawag doon, yung gasera mo nahulog, sa ilog. Huwag mong pupuntahan, gawa rin yun eh. Diyan mo lang maanod yung gasera mo sa tabi ng ilog. O, di ba? Kasi papahinga ka eh. Huwag kang gagawa ng anumang gawa. O, ewan ko lang sa Sabadista ngayon. Sa Sabadista nung araw, pati yung pagsisiping ng mag-asawa, bawal sa Sabat yun eh. Ano? Ewan ko lang sa kanila kung nagsisiping sila pag Sabat. Hindi ko alam yun. Pero doon, lahat ng gawa, wala kang pwedeng gawin. Eto mga kababayan, isa pang kababawan ito ni Ginoong Soriano eh. Para sa kanya, pag sinabing huwag gagawa ng anumang gawa, absolute ang ibig sabihin sa kanya yon. Kahit magsalita, bawal. Sabi niya yan kanina eh. Sa Israel, ang magpapahinga ito, katawan. Huwag magtatrabaho, huwag magsasalita. Kahit magsalita, bawal. Dahil gawa din daw yun. So, masyadong obsolete yung meaning ni Soriano sa salitang anumang gawa. At dahil obsolete yung meaning ng anumang gawa para sa kanya, pati paghinga bawal. Nakita nyo? Kasi yung paghinga, gawa din yun eh, di ba? Kung susundan natin yung logic niya. Ganun siya inintindi ng salitang anumang gawa. Ang hindi niya alam, pero palagay ko alam niya eh. Noong panahon ng lumang tipan, ang mga saserdote naghahandog yan ng tupa sa araw na Sabat. Gawa din yun. Paano yun? Diba? Hindi naman sila pinagbabawalan ni Moises na, tigil nyo yan, huwag kayong gumawa niya, huwag kayong maghandog kasi gawa yan eh. Diba? Bakit yun? Nakakapaghandog sila pag araw na Sabat. O kung ang talagang, ang salitang anumang gawa ay obsolete ang meaning yan. So meaning, yung paghahandog, hindi kasama yon dun sa salitang anumang gawa. Isa pa, nung unang panahon, ang mga Israelita pwedeng maglakad pag-araw ng Sabat. So meaning, hindi na naman kasama yung paglalakad pag-araw ng Sabat. Hindi na naman kasama yun sa anumang gawa. Diba? Kasi kung kasama yun sa anumang gawa, yung paglalakad, dapat walang maglalakad. Kasi papatayin sila pag lumakad sila, tama? Meron tayong mababasa sa Biblia na may naglalakad pag araw na Sabat eh. Diba? So, hindi kasama yung paglalakad sa araw na Sabat. Ilan na?
Pwedeng maghandog, pwedeng lumakad. Dalawa na. Ano pa pwedeng gawin pag araw ng Sabat? Nagkakatipon din sila. Utos sa mga Israelita na magkatipon pag araw ng Sabat. Tanong, pinapatay ba sila ni Moises pag nagkakatipon sila ng Sabat? Hindi. Gawa yun Paano yun? Meaning, hindi kasama yung pagkakatipon dun sa salitang anumang gawa na dapat na bawal mong gawin. Tama? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi absolute, may exception yun So ano ibig sabihin nito? Hindi naiintindihan ni Kaeli yung salitang nakasulat. Biruin mo, ang intindi mo pala, pati pagsasalita bawal. Kasi ginawa mong absolute yung meaning ng anuman Diba? So, yan ang problema dyan. Sa Biblia, pwedeng magkatipon. So, meaning, pwedeng mag-usap, pwedeng magsalita. So, magkaiba yung pakahulugan ng Biblia at yung pakahulugan ni Soriano sa Sabat. Hindi magkaisa yung understanding ni Soriano sa talagang ibig sabihin ng Biblia. So, ano gagawin natin? Para hindi tayo malito, ang gagawin natin, tanungin natin sa Diyos. Ano ibig sabihin ng huwag kang gagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat? Meron naman palang pwedeng gawin bakit sinabi anumang gawa is bawal gawin? O di tanong natin sa Diyos, Panginoon, ano ba yung mga bagay na hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabat? Yung mga bagay na included dun sa salitang anumang gawa. Ano ba mga cover nun? Ito, pakinggan ninyo. Dito sa Isaiah 58:13 hanggang 14. Ang sabi dito, kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan, at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan, na hindi ka lalakad sa iyong sariling mga lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita, kung magkagayon malulugod ka sa Panginoon, at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa, at pakakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So ayun, doon pala sa salitang anumang gawa, ang tinutukoy po doon mga kababayan, is yung mga pansariling gawa ng mga tao. Yung mga gawa na ginagawa mong pansarili, yung mga bagay na hindi para sa Diyos, anumang gawa na gagawin mo, na hindi naman para sa Diyos, walang kaugnayan o kinalaman sa pagsamba mo sa Diyos, bawal gawin yan sa Sabat. Mamasyal ka, magtrabaho ka, makikipagchismisan ka, magtatanim ka, mangangalakal ka, aatin ka ng birthday party, makikipagkita ka sa mga friends mo, magsha-shopping ka, lahat yan pansarili mong gawa Walang kinalaman yan sa paglilingkod mo sa Diyos, kaya huwag mong gagawin sa araw ng Sabat. So, yan po yung tinutukoy na anumang gawa sa utos ng Sabat. Nakuha nyo? Pero, halimbawa, kung ang isang bagay na gagawin mo naman para sa Diyos, dadalo ka sa pagsamba, magliligtas ka ng kapwa, mangangaral ka, tutulong ka sa mga nangangailangan, aawit ka para sa Diyos, kakain ka para wag naman manghina yung katawan mo na ginagamit mo pagpuri sa Diyos, walang masama doon. Hindi kasama yun dun sa anumang gawa na bawal mong gawin. Walang masama dun. Dahil lahat yun, ginagawa mo yun para sa Diyos Nakuha nyo? Kaya ano sabi sa Biblia? Ano sabi sa Biblia? Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, kapahingahan para sa Panginoon mong Diyos. Magpapahinga ka, meaning titigil ka sa gawain mong pansarili para lahat ng atensyon mo mapunta sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng kapahingahan sa Panginoon mong Diyos. Nakuha nyo? Kumbaga sa mag-asawa kasi, pahinga ka muna sa trabaho. Doon ka muna kay darling mo, di ba? Mamasyal kayo, mag-date kayo, maglabing-labing kayo, pagluluto mo siya, pagluluto ka niya, sabay kayong kakain. Buong oras mo na kay darling mo. Ganon din yung Sabat, mga kababayan. 6 na araw magtatrabaho ka hanggat gusto mo. Gusto mo mag-overtime ka pa araw-araw Lahat ng gusto mong gawin, gawin mo. Pero pag Sabat, bigay mo sa Diyos yan. Yan yung ibig sabihin ng Sabat sa Panginoon mong Diyos.
Dapat sa araw na yan, kanya ka lang. Awat muna sa kung ano man yung regular na ginagawa mo. Hindi lang 8 hours, hindi lang 12 hours, kundi buong araw, buong 24 hours ng Sabat sa Diyos ka lang. Nakuha nyo? Para pag nagsimula na naman yung pagtatrabaho mo ng isang buong linggo, na-recharge yung spiritual na relasyon mo sa Diyos. Ganyan po yan, mga kababayan. Yan ang ibig sabihin ng ika-4 na utos. Subuko yan eh. Mararamdaman mo na napakalapit mo sa Diyos kapag isang buong araw, nung araw na hinihingi niya, is ibinigay mo. Feeling mo para kang na-recharge kinabukasan di ba? Ganun sa mag-asawa So, yan po yung mga bagay na pwedeng gawin sa Sabat. Hindi absolute yung meaning ng anumang gawa, gaya ng pagkakaalam ni Kaeli. Nakita nyo? Ngayon, baka may mag-comment, ipagpipilitan nyo, hindi. Kasi ang sabi dyan, anumang gawa. So, pinagpipilitan nyo na absolute yung anumang gawa. Ito tanong ko, ito challenge ko Sagutin nyo to. Kung ang salitang anumang gawa is lahat ng gawa, bakit pumayag si Moises na magpulong sila tuwing araw ng Sabat? Gawa din yun. Diba? Sagutin nyo ngayon yan. Total, pinagpipilitan nyo na yung salitang anumang gawa is lahat Walang accepted Walang konsiderasyon. Sagutin nyo yan. Diba? Yan ang maling unawa ng mga relihiyon at ng mga mangangaral sa utos ng Sabat. Kaya nila nasasabi na wala na yan. Dahil sa kakulangan ng kaalaman dun sa utos, inalis na lang. Yan ang nangyari sa Kristyanismo ngayon, mga kababayan. Ngayon, kay Kristo ba? Ano sabi? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Anong kapahingahan? Ng inyong mga kaluluwa. Mula Lunes hanggang Linggo, magpapahinga ang kaluluwa mo. Saan ka magpapahinga? Pakinggan nyo kung saan magpapahinga. Sa trabaho ba? Sa trabaho. So, ayun para kay Kaeli, yung Sabat is pahinga daw yun sa trabaho. Yun talaga, mababaw talaga yung intindi niya sa Sabat Para sa kanya, yung kapahingahan na Sabat is para magpahinga ka dahil nagtrabaho ka. Para bang nagtrabaho ka ng 6 days at yung ika-7 araw is magpapahinga ka para mawala yung pagod mo. Yun yung intindi niya dun sa Sabat. Mababaw, mga kababayan. Mababaw. Hindi ka naman magpapahinga dahil napagod ka sa trabaho Sa Sabat, hindi ka magpapahinga dahil nagtrabaho ka o dahil napagod ka sa trabaho. Kasi kaya ka magpapahinga sa araw ng Sabat kasi pinatitigil ka ng Diyos. Pinagpapahinga ka ng Diyos. Pinatitigil meaning to cease. Tumigil. Yun ang ibig sabihin ng Sabat. Pinapatigil ka sa ginagawa mo sa buong isang linggo para yung atensyon mo on the 7th day is mapunta naman sa Kanya. Hindi yun kapahingahan panlaman. Hindi ka magpapahinga dahil napagod yung laman mo. Kaya ka magpapahinga, kaya ka titigil kasi pinatitigil ka ng Diyos para siya naman ang paglaanan mo ng atensyon. Ganyan mga kapatid, ganyan yan. Tandaan mo, ang Diyos at ang bayan ng Diyos ay parang mag-asawa. Jeremias 3:14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. So, ang bayan ng Diyos at ang Diyos ay may relasyong mag-asawa, spiritually speaking. So, bilang mag-asawa, kailangan meron kayong time na para sa inyo lang. Ginagawa nga natin yun sa pamilya natin o sa asawa natin, di ba? Sa girlfriend natin, kung meron tayong girlfriend. May araw na siya lang yung ating pinagtutuunan ng atensyon. Bakit sa Diyos hindi natin magawa yun? Diba? Doon sa araw na hinihingi mismo ng Diyos. Kaya bilang mag-asawa, meron dapat tayong time para sa asawa natin, sa Diyos. Tama? Yun ba kapahingahan panlaman ba yun? Hindi po. Yun ay kapahingahang espiritual. Kapahingahang espiritual yun. Kasi kikilos ka pa rin naman pag Sabat Hindi ka man talagang hihinto Kikilos ka pa rin. Actually, mas marami kang gagawin pag araw na Sabat Diba? Magpe-preside ka. Ano pa? Gagawa ka ng mangunguna ka sa awit. Mangunguna ka sa buluyan. Mangangaral ka. Marami kang gagawin sa araw na Sabat. Kaya huwag mo sabihin kapahingahan panlaman yan.
kikilos ka pa rin sa araw ng Sabat kasi hindi naman yan kapahingahang panlaman, yan ay kapahingahang pang-espiritual. O bakit pang-espiritual? Kasi sabi sa Biblia ganito, Hebreo 4:9, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Tanong, ang Diyos ba napapagod? Hindi. Pero ba't siya nagpahinga? Oh, di ba? So this is a spiritual rest. This is not a literal rest or a carnal rest. This is a spiritual rest na kahit ang Diyos ginagawa yan. At kung gusto mong makaranas din ng spiritual rest na ginagawa ng Diyos, again, hindi ito kapahingahan sa pagkapagod o carnal rest, ano? Dahil ang Diyos hindi naman napapagod, pero napapahinga siya. So that's a spiritual rest. So para makaranas ka din ng spiritual rest gaya ng Diyos, pumasok ka sa kapahingahan na yun na pamamahingang Sabat ayon sa talatang 9. Nakita nyo mga kababayan? So hindi yan carnal rest, spiritual rest yan. Nakuha niyo yung punto? Hindi sa pautos ngayon. Hindi sa pautos. Inimenda ni Kristo yung kautusan na yan. Sampo. Tama, 10 utos ng Diyos yan sa Israel. Pero pagdating Kristiyano, nagsalita sa atin ng Diyos sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang 10 utos ay sapat na, hindi na kailangan suguin si Kristo sa lupa. Ano dapat nyo maintindihan? So ano sabi ni Soriano? Kung ang 10 utos daw ay sapat na, hindi na daw kailangan magpunta ni Kristo dito sa lupa. Bakit? May sinabi ba ang mga Adventista na sapat na yung 10 utos? Wala naman, di ba? Ikaw lang naman, o siya lang naman yung nagdidiin na 10 utos lang sapat na eh. Wala namang ganong aral ang mga Adventista eh. Diba? Walang ganong doktrina. Alam ng mga Adventista na hindi pa sapat ang 10 utos. O hindi yan ang kasapatan ng buong ebanghelyo. Ang pinatutunayan lang nila is hindi inalis yung 10 utos. Dapat pa rin sundin sa panahong ito. Pero hindi nila sinasabi na ang 10 utos ay sapat na. Walang ganon. Tama naman na hindi sapat ang 10 utos, pero hindi nagpunta si Kristo dito para alisin yon. Ang isa sa mga rason kung bakit siya naparito sa mundo is para palawakin ang 10 utos. Isa yon sa mga rason. Kasi ang sabi sa awit 119 verse 96, mangawak ang kautusan ng Diyos eh. Pero hindi yan naiintindihan ng mga tao nung una. Hindi naiintindihan ng mga tao yung lalim at lawak ng mga utos ng Diyos. Kaya naparito si Kristo para ipaintindi sa kanila yon. Hindi inalis, hindi binago, hindi pinalitan, kundi para ipaintindi sa kanila. Palawakin at ipaintindi. Naparito si Kristo para ilabas yung essence o tunay na kahulugan ng kautusan. Dito ba nagkakasala na nung ipinang-aatid nila yung kanilang mga mata? Ha? Kakasala na? Binabato ba sila noon? Alam mo, kay Messi, pag itinuturing ng kasalanan, babatuhin ka na hanggang mamatay. Ha? Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Messi. Pakinggan nyo ha? Tingnan natin kung binabato na. Babasahin natin Arsentia Hebreo. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kita nyo? Dapat tayo magpawalang halaga sa kautusan ni Moises. Ito, ipinang-aapid. Yun ang sabi sa kanila. Ipinang-aapid nila yung mata nila. Pero walang kakatulang sunod. Ha? Ipinang-aapid. Lalo na kung wala ka namang ebidensya. O pinang-aapid lang. Pero wala namang ebidensya. Kung may ebidensya kasi papatayin hanggang sa mamatay. Pero ang sabi kay Kristo, ang kaglay sa puso masamahad, nagkakasala ng pangalo niya sa kanyang puso, mapapasapakulit ka sa kakatulan sa kay Kristo. Magkaiba ang bigat ng batas ni Kristo sa kanila Moises. So ito mga kababayan naman, yung tiempo na iginigiba ni Kaeli yung pinapatunayan ni Kamenong. Ang pinapatunayan ni Kamenong, yung pangangalo niya sa pamamagitan ng mata, yan po ay matagal nang itinuturing na kasalanan sa lumang tipan pa lang. Sabi kasi ni Soriano, dito daw sa bagong tipan, yung pagtingin pa lang sa babae na may masamang hangad ay itinuturing na adultery na. Ang sabi naman ni Kamenong, hindi na bago yan.
Dahil sa lumang tipan pa lang, nagkakasala na ng pang-aapid kahit sa mata pa lang. Tama naman si Cameron doon. Nakasulat kasi yun sa Numbers o sa aklat na mga bilang, chapter 15, verse 39. At sa inyo'y magiging isang tirintas upang inyong mamasdan at inyong maalala ang lahat ng mga utos ng Panginoon at inyong tuparin, at upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na inyong ipinang-aapid. Nakita nyo? Yung puso at mata, ginagamit yan sa pang-aapid. Even the time of Moses. Therefore, yung sinasabi ni Kristo na sino mang tumingin na may masamang hangad sa isang babae ay nagkakasala na ng pangangalo niya, nabanggit na yan sa lumang tipan. Yun nga lang, hindi katulad sa bagong tipan, hindi masyadong na-elaborate yan Yung adultery of eye o adultery by eye, hindi yan masyadong na-elaborate sa panahon ni Moises. So, ang sabi ni Kaeli, ang sabi niya, na pinang-aapid na yan, pero hindi yan counted as kasalanan. Kasi kung counted yan as kasalanan, yung pang-aapid ng mata ng lumang tipan, kung yan ay counted na kasalanan, dapat pinapatay na sila. Yan ang sabi ni Soriano. So, the mere fact na hindi sila pinapatay o binabato, meaning walang kasalanan kahit nang aapid na yung mga mata nila. So, yun ang logic ni Kaeli. Mag-isip kayo mga kababayan, talinuhan nyo, tama kaya yun? Kahit nang aapid na sila noon sa pamamagitan ng kanilang mga mata, sabi ni Soriano, hindi daw yung counted na kasalanan kasi hindi naman daw sila binabato So ang dating nito para sa akin, may panahon sa kasaysayan ng Biblia na ang pang-aapid hindi pala kasalanan. Hanggat hindi ka pinaparusahan, yung pang-aapid na ginawa mo sa pamamagitan ng mata, hindi yun counted as sin. Yun ang paniniwala o interpretasyon o logic ni Ginoong Soriano. Ano ba sabi ng Biblia? Sabi sa Biblia, huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na siya ninyong ipinang-aapid. Ano sabi? Huwag. So the mere fact na labagin mo yung huwag na ito, kasalanan na yun Diba? Kay Soriano, hindi pa rin daw kasalanan yun dahil hindi naman daw sila binato. Ang babaw ng intindi dito, mga kababayan. Ang pang-aapid, kahit kailan, kasalanan yan. Kaya mang-apid ka literal o mang-apid ka sa mata mo, kasalanan yan. Mula noon hanggang ngayon, walang panahon sa kasaysayan na hindi kasalanan ang pang-aapid in any form. Laging masama yan, mga kababayan. Hindi man sila hinatulan ng kamatayan, sa mata ng Diyos, nagkakasala pa rin sila. Baka tanungin ako ng mga followers ni Kaeli. Hindi pa naman binabato, so hindi pa nagkakasala. Tanong, bakit hindi binabato? Bakit hindi binabato? Kasi paano silang babatuhin? Hindi naman nababasa ni Moises yung isip at puso ng mga Israelita kung sila'y nang-aapid na o hindi pa, di ba? Pero sa mata ng Diyos, hindi man sila nabasa ni Moises. Sa mata ng Diyos, nagkakasala sila sa kanilang puso, mga kababayan. Iyan po yung depekto ng pangangasiwa ni Moises. May nagkakasala na hindi napaparusahan. Kumbaga, limitado lang yung kahatulan ni Moises, yung kakayahan ng kahatulan ni Moises, limitado lang ito sa aktual na kasalanan. Pero yung kasalanan na nabubuo sa isip at sa puso, hindi nito abot, kaya kailangang palitan. Nakuha nyo, mga kababayan? Hebreo 9:7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ano ipinalit sa pangangasiwa ng kahatulan ni Moises na may kakulangan? Ang ipinalit dyan, yung pangangasiwa ng Espiritu. Bakit? Kasi dyan sa pangangasiwa ng Espiritu, konsensya mo ang uusig sa'yo dyan. Kaya wala kang lusot. Nakita nyo? Yan ang pinagkaiba ng pangangasiwa ng panahon ni Moises at ng pangangasiwa ng Espiritu sa panahon ng Bagong Tipan. Yung pakikiapid, kasalanan yun. Mapalabas, mapaloob na pang-aapid, kasalanan yun. So, ang nagkulang dito, ang may kakulangan dito, yung batas ni Moises na i-convict yung mga taong nakikiapid internally. Kaya, kailangang palitan yun.
Hindi yung 10 utos ang may kulang dito. Yung 10 utos walang mali dun eh. Ha? In fact, pinalawig pa nga ni Kristo yun eh. At nung palawigin ni Kristo yun, nasaklaw ng 10 utos, hindi lang yung mga gawang panglaman, kundi pati yung mga gawa na ginagawa sa isip at sa puso ng tao. Ha? Kaya mali yung logic ni Soriano na porque walang kasalanan nakumit dahil hindi binato, mali yun, maling-maling logic yun mga kababayan. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin. Alin yan? Sa makatuwid bagay ang 10 utos. At kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Eto ha! Pakinggan nyo! Eto, pakinggan nyo! Para wag kayong madaya. Di umalis sila sa Ehipto. Pagdating sa Sinai, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Alin ang ibinigay na tipan? 10 utos. Sabi ni Kabit, di raw yun. Humanap kayo kung may iba pa na ibinigay paglabas sa Ehipto. Ha? Walang ibang tipang ibinigay ang Diyos pagkalabas sa Ehipto, kundi ang 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato. So eto mga kababayan, ang hamon ni Kaeli, maglabas daw ng katibayan na may ibang tipan na ibinigay ang Diyos paglabas sa Ehipto. Sabi ni Kabit, di raw yun. Humanap kayo kung may iba pa na ibinigay paglabas sa Ehipto. Ha? Walang ibang tipang ibinigay ang Diyos pagkalabas sa Ehipto, kundi ang 10 utos na isinulat sa 2 tapyas na bato. Yung 10 utos, hindi yun ang lumang tipan. Yun ang pinapatunayan ni Tabert. Ngayon, sabi ni Kaeli, maglabas kayo. O sige, maglabas kayo ng iba pang tipan maliban sa 10 utos na ibinigay paglabas sa Ehipto. Oh. Yun ang challenge niya. Cool natin yan. Actually, sayang na sayang talaga kasi hindi ko napanood ito noong buhay pa si Kaeli. Pero merong ibang tipan, mga kababayan. Mayroon pang ibang tipan na ibinigay ang Diyos sa Israel nung araw na sila ilabas sa Ehipto. Hindi lang yung hindi lang yung 10 utos. Mayroon pang ibang tipan. At itong ibang tipan na ito, na hindi 10 utos, ito yung tinutukoy na lumang tipan. O sige, ito pakinggan ninyo ha. Direct to the point na sasabihin ng Biblia to. 8:18 o 9:18 ng Hebreo, ano sabi? Kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Meaning, yung unang tipan, itinalaga yun ng dugo. Winisikan ng dugo yun eh. So, yung unang tipan, itinalaga ng dugo. Tanong, kung ang 10 utos ang siyang unang tipan, itinalaga ba ng dugo yung 10 utos? Sige nga. Diba? Maghanap tayo ng talata sa buong Biblia na ang 10 utos na nakasulat sa tapyas ng bato noong panahon ni Moises, itinalaga o winisikan ng dugo. Kasi sabi, yung unang tipan, itinalaga ng may dugo eh. O, kung ang unang tipan ay yung 10 utos, maghanap kayo ngayon. Anong talata sa Biblia na yung 10 utos winisikan o pinagtibay ng dugo? Ay, wala kayong mababasa dyan. Kahit isang talata na 10 utos, winisikan ng dugo, wala nun. Sigurado ko dyan, mga kababayan, wala nun. O tanong, ano ngayon yung lumang tipan na winisikan o itinalaga ng dugo? Pakinggan nyo, Hebreo 9:19, sapagkat nang salitain ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Ano yung winisikan ng dugo? Ulitin natin. At winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan. Ano daw yung winisikan? Yung aklat. Bakit winisikan yung aklat? Ano ba yung nandun sa aklat na yon? Exodo 24:7. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan. Ano daw yung kinuha ni Moises? Yung aklat ng tipan. Tapos, at binasa sa pakinig ng bayan. Ano daw yung binasa?
yung nakasulat dun sa aklat ng tipan binasa ni Moises sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan. At sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. So ano yung unang tipan? Na yung tipan na yon ang siyang ipinalaga sa pamamagitan ng dugo. Ha? Yan ba yung nakasulat dun sa tapyas ng bato? Hindi. Ang unang tipan na ipinalaga ng dugo ay yung mga salita na binasa ni Moises mula dun sa aklat. Nakuha niyo mga kababayan? Ha? Yun nandun sa aklat. Kaya nga aklat ng tipan yun kasi tipan ng nakasulat dun eh. Nakuha niyo? Hindi yung nasa tapyas ng bato ang winisikan at niratipikahan ng dugo, kundi yung nakasulat dun sa aklat. Ano katunayan na yung nakasulat dun sa aklat at hindi yung nasa tapyas ng bato ang siyang lumang tipan? Pakinggan ninyo, 34:27 ng Exodo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang mga salitang ito, sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito ay nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. Saan daw nakipagtipan ang Diyos? Saan? Doon sa ipinasulat niya kay Moises. Ulitin natin, sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ang mga salitang ito. Sapagkat ayon sa tunog ng mga salitang ito, nakipagtipan ako sa iyo at sa Israel. So nakipagtipan ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ng mga isinulat ni Moises. Ano ba yung mga isinulat ni Moises? Yung mga nakasulat dun sa aklat. Hindi yung nasa bato. Kasi hindi naman si Moises ang nagsulat nung nasa bato eh. Ang isinulat ni Moises yung nasa aklat. At dun sa mga nakasulat dun sa aklat na yon, doon nakipagtipan ng Diyos sa Israel. Nakita nyo? Kaya nga may significance para sa amin na mga Adventista. May significance yung kung sino ang sumulat eh. Naintindihan nyo? Nakuha nyo yung punto mga kababayan? Talaga ba na yung aklat na isinulat ni Moises ang siyang lumang tipan at hindi yung nakasulat dun sa tapyas ng bato? Basa, 2 Korinto 3:14. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talokbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naaalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ano yung matandang tipan? Na habang binabasa mo daw yung matandang tipan, nananatili yung talukbong. Ano daw yun? Sabi ni Pablo, kailanmat binabasa ang aklat ni Moises, nakatakip yung talukbong. So therefore, yung matandang tipan at yung aklat ni Moises, iisa yun. Nakuha nyo? Hindi yung nasa tapyas ng bato ang lumang tipan, kundi yung mga isinulat ni Moises dun sa kanyang aklat. Nakita nyo mga kababayan? So, dun sa challenge ni Ginoong Soriano, may iba pa bang tipan na ibinigay sa Israel paglabas sa Egypto maliban sa 10 utos? Sabi ni Kabit, di raw yun. Humanap kayo kung may iba pa na ibinigay paglabas sa Ehipto. Meron. Ano yun? Yung mga ipinasulat ni Moises o mga ipinasulat kay Moises dun sa aklat niya. Hindi kasama 10 utos dun. Ano ba laman ng aklat na yon? Basa. 10 utos ba yon? Hebreo 9:1. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo, ang santuaryo ng sanglibutang ito. Ano daw yung nakasulat dun sa aklat ni Moises? Na ang sabi ni Pablo, yun daw yung matandang tipan. Ano daw yung nakasulat doon? Ang unang tipan, sabi dyan, ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo, ang santuaryo ng sanglibutang ito. So, ano yung nasa loob ng lumang tipan? Ang nasa loob ng lumang tipan is mga palatuntunan ng pagsamba at yung santuaryo. Ano-ano yun? Yun yung mga ordinansa na sinusunod sa pagsamba sa santuaryo, like sacrificial lamb, sacrificial offering, incense offering, Levitical priesthood,
mga cleansing ritual at kung ano-ano pa. Yan yung tinatawag na lumang tipan, mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at sa santuaryo. Kaya nga yun yung kailangang baguhin eh. Hebreo 9:10, palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng pagkain ng mga inumin at sari-saring paglilinis. So ano yung unang tipan na kailangang baguhin o itinataan sa panahon ng pagbabago? Yung mga palatuntunan. Yung mga palatuntunan ng pagsamba at ng santuaryo. Nakita nyo? Hindi 10 utos tinutukoy doon. See? Kaya mali si ka Eli dito sa part na to eh. Ikinalulungkot kong sabihin, mali talaga. Dumating ang araw, kulang na pala 10. Dahil kung hindi sana nakakita ng kakulangan doon sa unang tipan, hindi na kailangan ng pangalawa. Nung makitang wala naman palang, may kulang pala naman yun. Wala naman bawal ang shabu ron no? Sa 10, may shabu ba ron? Wala, sa bagong tipan may shabu. Ito. Ang sabi daw ni Zoriano, ang isa daw sa kakulangan ng tipan, kasi wala daw sinabi doon na bawal ang droga. Sabi niya yan paulitin natin May kulang pala naman yun. Wala naman bawal ang shabu ron no? Nakita nyo? Mali na naman yan. Wala namang sinabi sa Biblia na kaya kulang is kasi wala doon yung bawal ang droga. Walang ganun. Hindi ganun. Ang sabi ng Diyos, hindi na ako makikipagtipan ayon diyan sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanila noon. Bakit daw? Kasi daw may kakulangan yung lumang tipan yung unang tipan. May depekto, may shortcoming. Kanina sinabi ko sa inyo yung isa sa mga shortcoming ng lumang tipan. Ang lumang tipan ni Moises, hindi kayang magkondena ng isang taong nagkasala sa isip. Limitado lang ang lumang tipan sa aktual na ginagawa ng tao at hindi dun sa mga kasalanang naglalaro sa isip nila. May kasalanan na sila pero hindi sila abot o hindi sila maparusahan ng batas ni Moises kasi pang-aktual lang yung batas ni Moises May kasalanan sila, yun nga lang hindi sila maparusahan. Kasi ang hinahanap ng batas ni Moises is yung aktual na ginagawa. So that's one of the shortcomings of the Old Covenant. Diba? Wala sa kautusan ang problema, kundi nandoon sa pangangasiwa. Doon sa rulings ni Moises, doon sa judgment ni Moises. Diba? So ano pa isang kakulangan ng lumang tipan? Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Hebreo 10:4, sapagkat hindi maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at sa mga hain patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayon sinabi ko, narito, ako'y pumaparito. Sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig at hindi mo rin kinalulugdan. Mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So ano pa isang kakulangan ng lumang tipan mga kababayan? Yung lumang tipan nakabase yan sa dugo ng mga hayop. At yung dugo ng mga hayop, walang kakayahan yon na maglinis ng kasalanan. Nakita nyo? Kaya pagdating ni Kristo, ang sabi niya, narito, ako'y pumaparito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Yung dating batas ng matandang tipan na maghahandog ng hayop kapag may nagagawang kasalanan, inaalis na yon sa bagong tipan. Pinapalitan yon ng dugo ni Kristo, na yung dugo ni Kristo, yun talaga ang may kapangyarihang maglinis ng kasalanan. Nakita nyo mga kababayan? Yan yung isa sa mga kakulangan ng lumang tipan Ano pa kakulangan ng lumang tipan? Hebreo 7:22. Gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot ng lalong mabuting tipan.
At sa katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapot siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. Dahil dito naman, siya'y nakapagliligtas ng lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya, palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. So ano pa isang kakulangan ng lumang tipan? Yung mga saserdote sa lumang tipan, namamatay yun. Namamatay sila, napapalitan sila. So sa bagong tipan, yung saserdote, nabubuhay yun, walang hanggan. Hindi napapalitan, hindi namamatay. Sino yung saserdote na yun? Yun ba yung Papa sa Roma? No. Kaya nga mali yung aral na yung Papa sa Roma, ang saserdote, namamatay yun eh. Yung saserdote ng bagong tipan, hindi namamatay yun. Naintindihan niyo yung punto, mga kapatid? Sabi ng mga Katoliko, yung daw head priest ng iglesia, yun daw yung Papa eh. Sa Biblia, ang head priest ng iglesia, si Kristo. Hindi namamatay, hindi napapalitan tulad ng mga, unlike na mga saserdote sa Israel at ng mga Papa sa Roma. Nakita nyo? So, iyon ang mga kakulangan ng lumang tipan, mga kababayan. Mali yung sinasabi ni Soriano na kaya daw kulang ang lumang tipan kasi wala daw nakalagay sa lumang tipan na bawal ang droga. Kung may mabasa ko sa'yo, sa panahon pa lang ng lumang tipan, meron ng mga droga-droga na pinagbabawal ang Diyos. Diba? Mali eh. Tuloy pa natin yung sinabi niya. Talaga ba na yung unang tipan nakasulat sa bato at ang ikalawa nakasulat sa puso? Basa, pakinggan nyo sa ikalawang Korinto. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Amen! Kita nyo? Hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan ng mga apostol, hindi na nakasulat sa bato. Yung pinangangasiwaan nila, nakasulat na sa tapyas ng pusong laman. Meron pa bang ibang isinulat sa bato, kundi ang 10 utos? Therefore, yun yung lumang tipan, pinalitan ng Diyos sa Israel. Ano sabi ni Soriano? Sabi niya, yun daw nakalagay sa tapyas ng bato, yun nakasulat daw dun sa tapyas ng bato, yun daw yung lumang tipan. May ganun bang nakalagay sa binasa niya? May ganun bang nakalagay dun sa ikalawang Korinto 3? Mali, wala nun. Binasa ko na sa inyo kanina kung ano yung lumang tipan. Yung lumang tipan, yun yung nakasulat dun sa aklat ni Moises na naglalaman ng mga palatuntunan ng pagsamba at ng santuaryo. Hindi 10 utos yun. At yung unang tipan, winisikan yun ng dugo ng hayop. Hindi pa rin 10 utos yun. Dahil hindi naman winisikan ng dugo ng hayop yung tapyas ng bato eh. Therefore, hindi ang 10 utos ang siyang lumang tipan. Mali yung sinasabi ni Soriano na yun daw yun. Ang sabi sa bagong tipan, ito mabuti pa basahin natin sa yung 8 Gs ng Hebreo, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Tanong, may sinabi ba dyan na binago yung utos? Sige nga, may sinabi ba dyan binago yung utos? Wala. Ano yung binago? Ano yung binago? Ang binago dyan, yung pinaglalagyan ng utos. Nakuha nyo? Kung noong una, nakasulat yung utos dun sa bato, sa bagong tipan, isinulat yun sa puso. Ang binago dyan is yung pinagsulatan, hindi yung mismong content. Nakuha nyo, mga kababayan? Yun yung nasa Biblia. So ano katunayan na hindi binago yung utos? Ang binago is yung kinalalagyan mula dun sa bato, inilipat sa puso. Mateo 5, 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang pudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay.
Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. See? So, binago ba yung utos? Hindi. Kasi sabi ni Kristo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, isang tuldok o isang kubit sa anumang paraan hindi mawawala sa kautusan. Oh, walang inalis eh. Nakita nyo? So, yung sinasabi ni Soriano na yung nasa tapyas ng bato, yun ang lumang tipan, mali po yun. Mali. Hindi ganun ang nasa Biblia. So, ito yung ating reaksyon dun sa debate ng SDA versus Eli Soriano. Tandaan nyo, hindi lahat ng bagay is nadadaan sa paramihan ng mga supporters. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa pasigaw-sigaw. Suriin niyong mabuti. Paano niyo masusuri? Basahin ninyong mabuti ang Biblia. Pag-aralan ninyo ang Biblia. Humingi kayo sa Diyos ng kaalaman na maunawaan yung nakasulat para hindi kayo madaan sa pasigaw-sigaw ng mga mangangaral. Kahit ba umangat ang langit sa dami ng pumapalakpak dun sa isang tao, eh kung alam mo naman sa sarili mo, yung talagang sinasabi ng Biblia, kasi pinag-aralan mo, eh hindi ka madaling madadaya. Ganyan yan mga kababayan. So hanggang dito na lang muna yung ating pagtalakay ngayon at magandang araw po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.